Patay ang 13 anyos na grade 8 student matapos masagasaan ng trailer truck sa Mandaue, Cebu. Siyam na sasakyan naman ang inararo ng isang bus na nawalan umano ng preno sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. Saksi, si Bernadette Reyes. Agad na respondihan ng mga tauhan ng QC Urban and Rescue ang pinangyarihan ng aksidente sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. Tulong-tulong sila para mailabas sa mga sakay ng mga sasakyang nadamay sa karambola. 6 ang dinala sa pagamutan habang ang iba namang nagtamo ng minor injuries hindi na nagpadala sa ospital. Ang pampasaherong bus na ito na ayon sa konduktor ay unang nawalan umano ng preno. Nabasag ang windshield at nabaklas ang pinto. Base sa investigasyon ng pulisya, nakapagbaba pa raw ng pasahero ang bus sa bahagi ng Litex bago nadisgrasya. Sabi ng driver ko, ipasok ko daw yung mga pasahero ko. Umalis ako dyan sa harap ng bus. Pasok ko lahat ng pasahero ko kasi nawala na ng preno. Ginawa ng driver ko, isinalpok niya na lang dito sa kaliwa. Kasi sobrang daming sasakyan dito sa pamuntang Winston. Na-check po yan, lahat yan chine-check bago umalis. Dito lang po nagkaroon ng aberya. Hindi bababa sa 9 na sasakyan at motorsiklo ang inararo ng naturang bus. Kabilang ang modern jeepney na nagkasira-sira rin at ang UV Express na lumusot pa sa isang tent. Yung unang tinamaan niya ay isang sedan na sasakyan. Pagkatama niya dun sa sedan, sumunod naman natamaan niya yung isang UV Express. Yung bus po dire-diretso pa rin, hindi pa rin huminto. Tinamaan naman niya yung isang modern jeep. Kung mapapansin nyo, grabe yung pinsala sa bus na ito, pati na doon sa mga nadamay na sasakyan. Pero sa kabila nito, nagpapasalamat pa rin ang mga driver at ang mga pasahero dahil walang lubhang nasaktan sa aksidente. Ang driver ng modern jeep nakasama sa mga nabangga. Labis ang pasasalamat lalo't nawalan pa raw siya ng malay nang mangyari ang aksidente. Nakarinig ako ng malakas na kalabog sa likuran ko. Sa lakas ng impact, nawalan ako ng malay. Papasalamat din ako na nag-seatbelt ako. Kung hindi ako nag-seatbelt, matilapon ako. Humingi ng dispensa ang driver sa mga nadamay sa insidente. Hindi ko lang po sinasadya na wala po talaga ng preno. Maaaring maharap sa kasong reckless imprudence resulting in damage to property and multiple physical injuries. Nagkarambola rin sa North Luzon Expressway sa May Kawayan City, Bulacan. Kabilang sa nasangkot ang isang itim na kotse na bumaliktad. Nailigtas ang 2 sakay nito, isang buntis at kanyang asawa. Base sa investigasyon, ang itim na kotse natumbok at binangga ng isang asul na kotse. Dahil sa impact, tumama ang itim na kotse sa isang taxi at truck dahilan para ito bumaliktad. 3 sa mga sakay ng asul na kotse, kabilang na ang driver, ang bahagyang nasugatan. Bigla sumibat tong blue, kinamaan niya yung nasa unahan na kotse, mabagal na rin. Mabilis siya eh. Tumama ngayon doon sa truck. Sabay tumama sa akin, tumaob na. Tapos siya kumaliwa ng konti, may exit pa ganun. Traffic kasi may kawayan eh. Ngayon nakahinto na ako. Nagulat ako, may kumalabog sa gilid ko. Tapos nung pagtingin ko sa harapan, nakatihaya na yung kotse. Dahil sa aksidente, maagang tumukod ang traffic sa northbound lane ng NLEX. Ang dulo umabot hanggang sa Paso de Blas sa Valenzuela. Sa Mandaue City, Cebu, patay ang 13 anyos na grade 8 student matapos masagasaan ng isang trailer truck. Tumatawid ang biktima sa bahagi ng barangay Luok nang mabundol ng truck. Dinala pa sa ospital ang estudyante ngunit idineklara siyang dead on arrival. Ini-impound na ang trailer truck sa Mandaue City Police Traffic Enforcement Unit. Inihahanda ng reklamong reckless imprudence resulting in homicide laban sa 60 taong gulang na driver ng trailer truck. Nakakulong na siya sa Mandaue City Police Office Station 5. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.